Real-time graph, makikita mo yung performance ng bike. So hindi siya masyadong aggressive. Unlike sa ZX6R or sa 675SR. The Voom 500SR, ang pinaka-latest na entry-level sport bike na inline 4 ng CF Moto. Gagawa natin ng review versus the Kawasaki ZX4RR 2025. When it comes to the engine, syempre parehas silang inline 4. Pero yung horsepower nila hindi rin nagkakalayo. Nasa 80 horsepower si 500SR, while si 4R ay nasa 78.7 horsepower. Pero sa torque naman ni 500SR, doon na siya lamang dahil meron siyang 49 Nm of torque, while si ZX4RR ay merong 39.6 Nm of torque. Although magkaiba sila ng looks or forma, same silang category na inline 4 sport bike. Pasimulan natin dito sa Voom 500SR. Kita naman natin na yung looks niya is based from the 80s up to 90s sport bikes. Ito yung may dual headlight na pabilog, di ba? Yung harapan niya talagang parang cafe racer na sport bike yung datingan. Siyempre, pagdating kay ZX4RR, Ninja sport bike styling, kamukha niya yung 25R, Ninja 400, ZX6R, halos magkakawig sila. Siyempre, isa lang yung headlight na ginamit. Although classic ang looks ni Voom 500, ginawa pa rin nilang futuristic and modern yung touches dito. Kagaya na nung kanyang ram air intake. Usually kasi, di ba, nasa ilalim, pero ito, nilagay nila sa gitna ng dalawang supposed to be headlight. Ang ginawa niya, nilagay niya yung headlight sa ilalim, and then, dito niya nilagay yung ram air intake at nilagay siya ng DRL dito, na nagpaganda sa styling niya. Sobrang lupit ng ginawa nila. Nagmukha siyang robot or futuristic na bike. So, makikita natin dito, yung ram air intake hose. Dito siya dumadaan. Ganon din naman sa kabilang side. Pagdating naman sa rear section niya, kita natin na meron siyang parang daanan ng hangin dito. And yung styling nito is parang reminiscent sa isang MV Agusta. Yung parang humiwalay yung rear section niya. And naging medyo boxy yung pagdating dito. So ang ganda, parang pinaghalo siyang futuristic and yung pagka-retro. Tapos dito, kita natin sa tail section niya rito, from the seat, ang ganda ng flow. So, parang sexy yung tingnan dito. Sabay pagdating dito, nagkaroon siya ng sarili niyang shape. Talagang unique na unique. And makita natin yung fairings niya, kumorte dun sa seat. And then, the attention to detail ni CF Moto, nakita natin yung seat niya, meron siya parang pang-grip dito sa back ride. May logo dito na naka-engrave. At meron din logo dito na SR, naka-engrave, with black stitches. And then yung quality ng seat cover, talagang alam natin na si CF Moto, talagang pinapaganda niya yung seat cover. So para sa akin, mas premium yung pakiramdam at itsura nitong seats and material na ginamit ni CF Moto. Sa side, makikita natin na meron siyang parang maliit na winglet dito at may butas. So para siyang air ventilation papunta dun sa radiator. So ang ganda. Functional siya talaga kasi meron talaga siyang butas eh. Dito, meron din siyang parang maliit na winglet. So ang ganda nung touch niya dito na iba yung body color niya rito. Bigla siya naging silver. Parang siya yung nag-highlight dun sa bike. Sa lower part ng fairings, naglagay sila ng silver na decals na with inverted CF Moto. Kakulay nitong accent part ng parang winglet sa fairing niya. So, nice touch. And nagustuhan ko dito yung kanyang belly pan kasi bihira yung mga sport bike na may belly pan. So, kita niyo naman, hanggang dun siya. Kasi nga, di ba, usually ang mga belly pan hanggang dito lang sa mga sport bikes ngayon. Kasi, nagawa nila to dahil nga inakyat nila yung exhaust. So, pwede siya mag-belly pan dyan. So, ang gagandahan pa dito, yung belly pan niya is made of aluminum. So, diba? Mas mahal ang aluminum kaysa plastic. So, it's a nice touch. Kung bakit siya aluminum, siguro para mas matibay. Tsaka, siguro, para aesthetic na rin, na talagang attention to detail. And then dito, makikita mo yung exhaust niya, naglagay sila ng ventilation dito. When it comes to the braking system, parehas sila naka-dual disc brake and naka-dual radial calipers. Si CF Moto, yung gamit niyang brand ng caliper is nakalagay lang CF Moto. Pero makikita naman natin doon sa shape niya, yung meron siya dito parang triangle. Para siyang Brembo design. So, yun, ganda ng itsura, di ba? Talagang pang racing. While si ZX4RR, ang gamit niya ay Kawasaki calipers naman yung nakalagay, pero parang mas maliit yung caliper ni ZX4RR, kitang-kita naman. Rear disc brake sila parehas at naka-ABS. Same din naman sila na naka one-pot caliper sa likod. Pero dito naman mukhang lamang si ZX4RR kasi mukhang mas malaki ng konti yung kanyang caliper at may brand. So nakalagay Nissin caliper yung gamit niya. And when it comes to the brake hoses, kita natin na steel braided lines yung gamit ni Voom 500SR, kaya nga payat
Tapos makikita natin yung parang steel braided niya sa loob at masasalat natin kaya meron siya parang mga ribbing. Ganun din naman sa likod. Naka-steel braided lines pa rin si VOOM 500 SR. Well, si ZX4RR makita natin mataba yung hose niya kasi rubber lang siya, hindi siya steel braided. And isa pang advantage ng naka-steel braided hoses ay yung brake feel natin mas consistent dahil nga once na mag-expand yung rubber, nagbabago-bago yung brake pressure sa pakiramdam natin. Kaya ang gamit nga sa mga race bikes, lahat yan naka-steel braided hoses. Si 500 SR ay naka-radial brake master pump sa front. Eh nakita nyo naman yung kanyang brake reservoir parehas sa mga super bikes. Branded na braking system kagaya ng Brembo. And then pag sinabing radial, ito yung ginagamit ng mga high-end na mga brands and na mga super bikes dahil yung performance ng radial ay mas maganda. Si ZX4RR naman, gamit niya lang is axial type na brake master pump and ordinary lang din yung kanyang brake fluid reservoir parehas sa mga scooters. Suspension nila, parehas sila naka-inverted front forks. Pero si 4RR ay preload adjustable lang kanyang front forks. While si 500 SR, kita naman natin meron siya adjustment ng tension and compression. Rear shocks naman ni 500 SR ay preload adjustable with tension adjustment sa ilalim. So kahit natalo si 4R pagdating sa front suspension, dito naman siya bumawi kasi kita natin yung rear suspension ni ZX4RR ay fully adjustable. So meron siyang adjustment ng tension, compression, and preload. When it comes to the swing arm, steel swing arm lang gamit ni ZX4R. And si VOOM SR, kita nyo naman, aluminum swing arm yung ginamit niya. Dahil dito sa adjuster niya, kita nyo naman, ganito yung pormahan ng mga aluminum swing arm. Nakatabas dito, part na to, para makita na aluminum yung gamit niya. With also aluminum chain adjuster. When it comes sa looks ng engine niya, kita natin na iba yung kulay ng part na sa may clutch and sa engine block niya naman all black. So naka-powder coat yung buong engine niya unlike dun sa ZX4RR. Hindi na nila pinowder coat yung block tsaka yung crankcase niya. Sa gilid ng frame niya, makikita natin na meron ditong rubber protector. Dahil syempre pag mga long-legged yung mga riders, pwedeng tumama dito yung tuhod at magasgas yung frame. So it's a very nice touch na hindi mo na kailangan bumili ng accessories na frame protector para dyan. Pansin ko dito sa kanyang top triple clamp is naka-built-in yung mounting ng clip-ons. So, ang disadvantage niyan kapag na-accident, pwedeng maputol dito sa part na to. So, hindi mo na mababalik kasi naka-welding siya rito. So, mangyayari nun, kailangan mo ulit bumili ng top triple clamp. Unlike sa mga usual na sport bike gaya ng ZX4RR, naka-clip-on siya although made of steel. Kita naman natin na meron siya ditong mounting. So, in case of accident, masira man to, papalitan mo lang siya, tatanggalin mo lang dito. Di madadamay yung top triple clamp. And a very nice addition kay 500 SR. Naisipan nilang lagyan ng CF Moto Racing. Nakalagay yung racing. So, it's a steering damper. So, napakalaking tulong na may steering damper kasi just in case na bakbakan na talaga at merong daan ng lubak, pwedeng mag-wobble yung front tire mo, steering mo at pwede ka disgrasya. So, kagandahan yan, diba? For safety and for racing purposes talaga siya. Bar and type mirror yung gamit niya na maliit. So, napaka-aesthetic. At kita yun naman naka-powder coat na kulay black. Check naman natin yung panel ni VOOM. Ayan, may lumalabas na VOOM. And then, mayroong parang animation. And ang ganda ng startup niya. May animation din. So, immediately, pagsakay ko pa lang dito, ng first ride, napansin ko na mayroon siyang graph dito sa gitna. So, yan din nakikita ko sa dyno graph. Nakikita mo yung power niya, yung horsepower, yung kulay red. And yung kulay white naman, yung kanyang torque. So, ang ganda, no? Makikita mo kung consistent yung power mo. Kung smooth yung power mo, syempre maganda yung performance ng motor mo. Makikita mo rin kung may problema yung motor mo. For example, hindi maganda yung takbo niya, may problema, makikita mo magkakaroon ng magiging liku-likuyang graph. So, ang ganda, hindi lang siya for aesthetic, meron din siya talagang purpose. And then, pag umaandar ka, gumagalaw din yan, may animation din yan. So, napakaganda ng ginawa nila. Real-time graph, makikita mo yung performance ng bike. Dito naman, it's a nice touch na nilagyan nila ng analog look na tachometer or RPM. Dito yung speedometer natin. May quick shifter tayo. Upshift nga lang. May traction control. Merong ABS. Nice feature yung kanyang TFT screen. Ang ganda ng kulay. Kahit na direct sunlight, kitang-kita pa rin. Same siya or comparable dun sa mga medyo pricey or mid to top of the line na mga super bikes. Si 500 SR ay naka-conventional throttle cables pa rin.
While si ZX4RR ay naka-ride-by-wire throttle na. So, nakita mo yung wire dito. So, lamang din siya pagdating sa quick shifter. Meron siyang auto blip while si Boom 500 ay naka-upshift lang yung kanyang quick shifter. When it comes to the exhaust tailpipe, aesthetic yung ginawa dito ni CF Moto kasi ginaya niya yung mga European bikes kagaya ng Panigale, ng aftermarket, di ba? Sa kanya, stock exhaust pa lang yan. Pero sa Panigale, sa Ducati, aftermarket, bibili ka pa ng mahal na exhaust para lang magawa mo yan. And syempre, mas magastos yan kasi, kita nyo naman, mas maraming materials na ginamit dyan na pipings para magawa yung dual tail exhaust. But aside from the aesthetic, yung disadvantage nga lang na ganitong exhaust ay syempre yung piping niya nasa ilalim ng seat. So pag traffic or very slow moving traffic, ramdam ko yung init. Sa foot pegs niya, pansin ko talagang hindi ka madudulas dito. Yung pagka-spike niya talagang triangle na pag ginanya mo. Maganda yan kasi kapit na kapit yung shoes mo, hindi ka talaga dudulas dyan. And dito sa brake pedal niya, ang ganda ng itsura. Premium na premium yung pagkagawa nila and pagka-design. 15 liters fuel tank capacity, C4RR. While lamang ng konti si 500 SR kasi meron siyang 15.5 fuel capacity. And similar sa mga latest releases ng CF Moto ngayon, including the 500 SR, ay meron siyang animation. Tuwing binuboot up mo yung bike or sini-start up mo siya. Yun din, pagpapatayin mo siya, meron pa rin siyang animation. So, napaka-futuristic and nice touch. When it comes to the seat height, mas mababa ng konti si 500 SR kasi naka 795mm seat height siya or 31.3. Well, si 4R ay naka 800mm or 31.5. So, konti lang naman difference nila. 5mm is very small. So, kita naman natin, halos kalahati ng pako nasa ground. So, pakiramdam ko rito para siyang seat height ng Ninja 400. Ang height natin is below 5'5". And then, pag nag 1 foot tayo, kita mo, madali siya mag-flat. Di mo na kailangan lalabas ka pa ng ganun sa upuan. Gaya ng mga mataas na sport bikes, gumaganyan tayo. Dito, konting adjust mo lang sa foot peg, nakaka-flat ka na. When it comes to the riding position, halos same lang sila ni 4R na hindi masyadong aggressive. So, yun ang nagustuhan ko kasi kay ZX4RR kasi kung marirecall nyo, syempre meron tayong ZX4RR. Halos ganito rin ang pakiramdam. So, hindi siya masyadong aggressive. Unlike sa ZX6R or dun sa 675SR na talagang sub-sub talaga yun. Dito, mas magagamit mo sa long ride or mas masarap siya gamitin sa daily. Yung seat naman, very sporty. Manipis lang yung foam niya. Siyempre, ganoon naman sa mga sport bike. Para mas madali mo maabot yung ground, hindi nila tinaasan yung foam. Manipis lang. Pero, maganda yung materials, kapit na kapit. Kahit paano malambot pa rin naman. And then, siyempre, try natin yung pakiramdam kung ikaw ay isang back ride dito sa 500SR. Yung seat niya, medyo flat at medyo may katigasan compared kay 4R. So, mas malambot ng konti yung seat ni 4R pero manipis din naman yun. So, wala naman talagang sport bike na comfortable para sa OBR. So, kung magbaback-ride kayo sa sport bike, syempre, dapat sa medyo short lang yung distance. Pero kung malayo, okay din naman basta sanay yung backride nyo. Hindi siya kasing comfortable syempre ng mga sport touring. Pero pwede na. Makakayanan ng backride to. Para sa akin, mas comfortable to compared sa mga NK 450 or 450SR dahil mas malambot-lambot yung foam niya. And then yung height naman niya, sobrang taas. Masyado kang elevated. So magiging andito yung rider, kitang-kita mo yung daan. Kaya lang, kailangan mo yumuko din, ganyan. Pagka maandar na, hindi mahuhulog ka. So kailangan, dahil nga sa taas mo, kailangan mo nakayuko. Siguro hawak ka din sa tangke. When it comes to weight, syempre mas mabigat si 500SR kasi mas malaki yung displacement niya. Siyempre 500 versus 400cc. So, konti lang naman. Around 7 kilos. 188 si ZX4RR and 194 si 500SR. So, pag natulak natin siya, medyo maramdaman ng konti yung bigat. Pero kung sanay ka sa mga inline 4 na big bike, hindi ka naman bibigatan masyado. Pero yun nga, pag tinutulak mo yung 7 kilo, medyo mapapansin mo din naman. May konting difference pa rin. So, ito na makakatingin ng ating first speed test dito sa 500SR kasi nung first ride natin dito, kung maalala nyo, nung binili natin to, hindi natin nahataw. Dumaan tayo sa looban. Puro public reaction lang nakuha natin ngayon. More on speed tayo. Medyo may konting highway dito. Masubukan natin siya. So during that high RPM run,
medyo ramdam ko talaga yung vibration niya. Maybe because short stroke siya, malaki yung bore niya, so naka over square engine siya. And pwedeng resulta yon kaya medyo ma-vibrate yung makina niya. Syempre first attempt to ni CF Moto sa isang inline 4. Ang pagkakalam ko, ito yung first bike na inline 4 na ginawa ni CF Moto. So yun yung resulta, pero overall, ayan, pagka low RPM, smooth na smooth siya. Maganda rin ginawa niya dun sa tachometer niya, nakaspread yung 7, 8, 9, 10, 11 hanggang red line. Kasi diba usually yung low RPM, di mo na mapapansin yan eh. Mas kailangan mo yung sa ng upper range ng RPM. So hindi siya ganun ka-screamer. Malaki tunog niya eh. Pero syempre, screamer pa rin kasi inline 4 na small cc, small bore. Sabihin mo, 500cc, small bore, no? Semi-small. Semi-small kasi yung mga middleweight na inline 4, yun na yung mga nasa 600 eh. So nasa gitna siya ng entry level and middleweight. Yung brake feel niya, mararamdaman mo after 10%, 5 to 10% ng pag-press sa brake lever niya. And may katigasan yung brake pump niya. So siguro pag na-bleed to, baka mag-improve pa. Baka kailangan lang ma-bleed. So doon lamang si CX-4RR out of the box. Maganda na yung brake feel ng kanyang front brakes. Ito yun pagka sinobrahan ko sa walang pakiramdam, biglang malakas na kagad yung kagat niya. Yun. Pero pag nakasanayan mo, magiging okay na siya. Kailangan lang makasanayan. Siyempre, mas malakas yung torque, kaya dumadamba. Ayun kumpara mo naman kay 4R na mag-aantay ka talaga sa power niya. Ito mas balance siya dahil meron siyang magandang arangkada. Perfect sa mga city and stop and go riding. Pero syempre, inline 4, wala ka nang aasahan sa gas consumption, malakas talaga sa gasolina. So hindi na natin sila makukuha na parehas ng fuel mileage kasi sigurado hindi naman nagkakalayo lahat ng mga inline 4. Kahit pa 250cc yan na ZX25R, hindi sila nagkakalayo. Usually nasa mga 14 km per liter pataas. Depende yun sa riding habit mo, kung bakbak ka masyado or kung alalayan mo lang yung throttle. Tsaka kung mahilig ka mag-redline RPM. So yung tunog niya, hindi ko mapaliwanag eh. Kung sa exhaust ba yun or sa headers or sa resonator or what. Kasi somewhat siya eh. Parang medyo may pagka-chambered yung sound niya. Yung Tagalog parang medyo kulob. Hindi siya sumisigaw na lumalabas na kagaya ni ZX4RR or ni Kawasaki na big bike. Kakaiba yung feeling eh. Hindi ko ma-explain na parang medyo may-echo sa tenga, ma-echo, ganun. Pero handling wise, maganda rin yung handling niya. Very well balanced. Parang same naman sila ni ZX4R. Braking system, maganda rin. Sakit lang sa ulo ng echo. Hindi ko ma-explain bakit nag-echo. Siguro dahil dual, dual exhaust, dual exit, kaya ganun. So left and right ang tenga mo may maingay. Unlike pag single lang, nasa kanan lang yung maingay. Dito dalawa eh. So hindi ako sanay na may dual exit sa tenga na screamer. Yung power niya medyo malakas na rin para sa isang beginner. Sobra-sobra na to. Kasi pwede mo siyang hatawin kagaya niyan. Napakaluwag nung spacing niya. Pag nag-aero ka, maluwag sa likod. Overall, masarap siya gamitin. Komportable, maganda yung suspension, maganda yung ride. Okay na okay to, itong bike na to. So yan. Tayo masyado mag-ingay, sakto na lang. Pero syempre, gamit natin 2025 ZX4RR. Buti may RFID.
Napaka-smooth talaga ng ZX4RR, no? Kaso, out of the box, malambot yung kanyang suspension. Walang windshield, ang iksi ng windscreen niya. Kaya walang mataguan eh. Napakababat at mga agad dito. Mababang yukuan to ha, mga 59 kilometers na yukuan. Wala ang gagawin mo, ipapahinga mo yung tiyan mo sa tangke. Yan, para hindi ka mangalay, no? Tapos kung gusto mo magtipid sa gas, tip gear lang, 6 gear lang, ayan. Tipid niyan. Nakabuelo na kasi tayo. Ang baba ng RPM, 6 gear. Oh, ano lang tayo? 5,000 plus RPM lang. Kasi yung sprocket ni 4R ay naka-design for high speed. Kaya pag racetrack, maganda mapalitan yung sprocket niya ng pang low speed. Bawas konti. Dito kasi, ano, ginawa siya para makatipid sa highway, para tumipid sa gas. And pag nagpalit ka naman ng sprocket na pang low speed, maganda nga exit mo sa mga racetrack. Maliksi ang iyong arangkada, kaya lang mas malakas ka sa gas. So pipili ka talaga kung anong gusto mo. Pero kung pang daily, perfect na yung stock sprocket kasi matipid sa gas talaga. Yun nga lang, matagal magalit yung makina niya. At alin nga ba sa dalawa ang worth it na kunin as an entry-level inline 4 sport bike? Well, from the looks muna, syempre magkaiba sila ng category. If you're looking into a classic-inspired sport bike, syempre para sa akin, may pagka-unique and head-turner. Bihira sa kalsada, konti pa lang, syempre bagong labas. Dito tayo sa 500 SR. Pero syempre kung gusto mo ng traditional na modern, sharp-looking sport bike, dito tayo sa ZX4RR. When it comes to the pricing naman, mas sulit, syempre, dito tayo kay 500 SR kasi layo ng difference eh. 382,000 versus 500,000 or 499 dito kay ZX4RR. So, yung 100 plus na yun, marami ka pa mabibiling accessories or even pwede ka pa bumili ng isang motor. When it comes to the engine performance, ito yung mahalaga dito. Kasi kung titignan natin on paper, halos konti lang ang difference, di ba? 80 horsepower versus 78. So, konting-konti lang, hindi mo masyado mararamdaman yun on real world na experience. Pero, titignan mo pa rin on paper yung kanilang power delivery. Na-achieve ni 500 SR yung 80 horsepower as early as 12,500 RPM, while si 4R naman na-achieve niya yung 78 horsepower as late as 14,000. So, meaning nun, mas pwersado ang makina ni 4R dahil kailangan mong taasan yung RPM versus kay 500 SR. Siyempre, kung mas mataas ang RPM mo, mas mataas ang wear and tear kung lagi ka nasa high RPM. So, kaiba rin sila ng karakteristik. Siyempre, kung mataas ang RPM mo, mas masarap sa tenga sa flyby, mas screamer, kailangan mo siyang paingayin. Well, si 500 SR, low RPM pa lang, nandun na yung torque niya, yung power delivery niya. Mas maaga mo nakukuha yung torque na comparable para sa akin sa mga street bikes or sa mga naked bike. And overall, it depends on your preference. Siyempre, kung fan ka ng Kawasaki, at meron kang budget, eh dito ka na sa ZX4RR. Pero kung gusto mo na talagang mas ma-maximize yung budget mo or talagang short on budget, di ka pa rin talo kay 500 SR dahil lahat na ng features nandito na halos, wala ka nang hahanapin. Siyempre yung quality ni CF Moto, unti-unti siya nag-elevate